Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon, isang mainit na bate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat ngayong araw. Patuloy pa rin ang trabaho kahit mainit mga kaibigan. Pasensya na at di ako nakapag-upload ng video kahapon. Matagal na ako naghahanap ng mga balyeng dayami para sa bukirin. Nabanggit ko na rin yon dati. Salamat sa Diyos, nakahanap ako ng balyeng dayami kahapon. Sa lugar natin, lahat ay magsasaka. Dito ni isang balyeng dayami ay hindi ko makita. Naglakbay siya ng 80 kilometro mula sa malayo papunta rito. Maisip mo ba, naglakbay siya ng 80 kilometro mula sa malayo papunta rito? Kahapon, marami akong nabiling baling dayami. Isinakay ko ang mga yon at dinala ko. Sobrang init pa ng panahon. Sobrang napagod ako mga kaibigan. Kaya kahapon, talagang nagpahinga ako. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo ang mga balye. Pero sige, ngayon na, ipapakita ko ang ilan sa mga ito. Alam nyo ng bukirin, may bahay sa may pasukan. Hindi yung kasya doon. Pagkatapos, dinala ko rin dito ang isang bahagi nito. Rocky, dumaan ka anak, huwag kang magpaiwan. Nora, Caroline, halika na. Halika anak, huwag magpaiwan sa labas. Mga Leon, anong ginagawa mo, Bonchuk? Wapo, Kong, anak. Ayan, tingnan mo, kahapon nilagay ko sa loob ng kainan. Ito ang bali ng damo natin, kuya. Napakaganda ng bali natin. At amoy na amoy ang damo. Kinain ng mga hayop na maayos, marami silang nakain. Isipin nyo na lang ganito. Bumili ako ng damo na pang 5 o 6 na buwan mga kaibigan. Sabi ko kunin na lahat sa isang bilihan kasi yun lang ang meron sa kanya. Binili ko lahat. Sabi ko, sana tumakal ito sa atin. Salamat sa Diyos, hindi na natin iniisip ang problema sa pagkain ng mga hayop. Masaya na silang lahat, di ba, Bonjuk Baba? Gwapo kong Bonjuk, mamaya ipapakita ko sa iyo ang mga bali ng damo. Halika, pumasok na yung mga aso sa loob. Tumatawag din si Kuzum, Meme, halika. Halika Nora, halika. Sige anak, lumabas ka na. Bonjuk, sasama ka rin ba? Bonjuk, huwag ka mo nang sumama. Bonjuk, sandali lang anak, sandali lang anak. Hindi mo na kayo sasama ngayon, teka lang. Nora, halika. Nora, halika ganda. Bonjuk, huwag sumama, maghintay ka. Nora, halika. Sige, si Caroline na lang ang matitira sa loob. Salamat sa Diyos. Masigla at malakas. Kumain ang lahat ng mga anak mo. Ano na ang ginagawa ng mga mahal ko? Alam kong naiinitan kayo. Ganon din ako. Grabe, itong init na ito, talagang pinahirapan tayo. Sinusubukan ko rin gumawa ng paraan para sa mga hayop. Pati na rin para sa sarili ko. Kahapon, gumawa kami ng maliit na lilim gamit ang natirang materyales kina Escobar. Ngayon, isa na lang tent namin. Yun pa ang tent ng pool. Dahil hindi namin ginagamit ang pool, tinanggal namin yun doon. Naglagay ako ng poste doon. Naglagay kami ng lilim sa gitna ng lugar ng Escobar, mga kaibigan. Ngayon, komportable na dito. Siyempre, gagawa pa tayo ng mas maganda. Ngayon, pansamantala lang ang mga hayop. Psst, Rocky! Tama lang, anak. Para lang maging komportable sila dito. Pagkatapos niyan, ang prioridad ko ngayon, dahil mainit ang panahon, gagawa ko ng mga silungan at mga bubungan sa hardin na ito. Pagkatapos niyan mga kaibigan, gagawa ko ng mga training area para malaya kong mapakawala ng mga aso. Alam niyo naman, araw-araw ko nilalabas at pinapasyal ang mga aso. Pare, mainit ang panahon, sobrang nakakapagod para sa akin. Hindi biro ang init na yon, talagang mainit ngayong taon. Kahapon, gumawa rin ako ng ilang plano sa bakuran. Iniisip ko kung anong pwede kong gawin at saan. Nakagawa ko ng ilang proyekto para sa sarili ko. May mga tabla rin takip sa ibabaw ng kulungan, yan ang Medusa at Tony. Inilagay ko rin ang mga iyon dito. Ngayon, maganda na ang lilin dito. Tingnan mo si Medusa, nakahiga siya sa tabi ng kubol. Ngayon, puro lilim na rito mga kaibigan. Umaga pa lang kaya tinatamaan pa ng araw dito. Pero kapag tanghali na at mataas na ang araw, lilim na ang lugar na ito. Ngayon, maganda na rito mga kaibigan. Ngayon, tinan mo anong ginagawa ko? Halika. Kuya, may plano ako para sa training area at iniisip ko kung anong parte ang magagamit sa kaunting materyales. Sa likod ng bahay may ganitong parte mga kaibigan. Sabi ko, sarado na naman ang isang side ng lugar na ito. Gamitin ko na lang ito. Sabi ko, takpan ko dito, takpan ko doon. Gawin ko na lang itong malaking training area na maganda. Gagamitin ko na ito ngayon. May ilan kaming kahoy, yung mga 5x5. Tinipon ko na at inayos. Ngayon, gagawa tayo dito ng ganitong frame. Para takpan, parehong sa side na ito at sa kabila. Ayusin natin yan. Tapos, ganito ang plano ko. Gagawa ako ng panangga sa araw. Ayusin muna natin ang labas. Mula dito, maglalagay tayo ng panangga sa araw sa kahabaan ng bakod. Ganito, gets nyo? Pagkatapos, lilim na ang buong lugar. Hindi ko na ginagamit ang lugar na ito.
Ibig sabihin, wala naman talaga akong ginagawa dito. Kaya sabi ko, gamitin na lang natin ito kuya. Pwede ring maglakad-lakad ang mga hayop. Magkakaroon tayo ng lugar para makinsayo. At pwede rin nating pakawalan ng malaya ang mga aso. Gagawin ko lahat ng kailangan sa bakuran. Pakiusap ko lang. Alam nyo namang mainit ang panahon. Alam nyo naman na ginagawa ko ang lahat na makakaya ko para sa mga anak. Nakikita nyo naman. Ang pakiusap ko lang, sana wag nyo rin akong bigyan. Pakiusap, kung pwede nyo i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako. Matutuwa talaga ako. Tingnan nyo, mahalaga sa akin ang mga likes nyo. Importante sa akin mga komento nyo, huwag nyo akong bigyan tol. Huwag nyo may pag-guide ang suporta nyo mga kaibigan. Una, maglalagay tayo ng post dito. Tol, nag-ayos ako ng 5x5 na kahoy. Ang inaalala ko lang, dapat matibay itong kahoy natin. Tatarakan ko ito mula sa itaas at ikakabit ko rin sa gilid gamit ang tabla. Itong poste natin dito ay magiging matibay na parang bato. Ayos ba? Wala tayong magiging problema dito. Pero ngayon, maglalagay din tayo ng isa sa tapat nito. Bato ang unang lugar dito, kailangan basagin ang konkreto. Ibaw na lang natin to, walang dagdag suporta. Bukas o mamaya, lalagyan ko ng semento, tapos may matitirang puwang dito. May ganyan din kaming problema. Kapag dito natin nilagay, may puwang na natitira dito. Kita mo, ngayon ko na napansin yan. Kanina hindi ko napansin. Ngayon ko lang napansin. Paano kung ibaw natin mula sa labas? Sa labas, puro damo rin doon, kaya medyo marami tayong gagawin. Sige, unahin muna nating ibahon ito. Tingnan natin mga kaibigan. Akyatin ko muna ang bubong ng bahay na yan. Ipupukpok ko muna, tapos puputulin ng sobra. Kung hindi gumana, gagawa tayo ng paraan, kuya. May espasyo pa sa post, kaya maglalagay ako ng kahoy o iba pa ron. Ayusin natin yan, kuya. Aayat muna ako para tingnan. Kuya, ang init ng panahon na yon. Nag-aapoy talaga mga kaibigan. Kailangan ko rin maglaan ng lugar para sa mga hayop. Kaya kahit mainit, kailangan natin magtrabaho. Anong magagawa natin, kuya? Kuya, dapat sana una nating pinutol ang ilalim nito. Teka, tingnan ko kung papasok ba ito. Hindi. Kuya, yung poste na yan. Patatas yung dulo niyan. Yun ng kaunti. Kailangan natin hasain yun. Ipasok natin. Sandali, nakalimutan natin yun. Tingnan ko nga. Bismillahirrahmanirrahim. Mga kaibigan, salamat sa Diyos, halos tapos na. Pinutol ko ang video dahil sobrang inis ko. Binuksan ko yung generator. Alam nyo naman, para putulin yun para kinain ng mga daga yung hose ng gasolina. Pagkatapos, tumulo lahat ng gasolina na nilagay ko at di namatay ang makina. Kinagat din nila ang charging cable. Nabali ba ako sa inis? Sabi ko, isara mo na yung video. Gawin na lang natin to. Ngayon, muulap na. Tapos na ang sikat ng araw. Kanina, sobrang init at tinamaan ako ng araw sa ulo. Kanina sobrang init ng araw kaya nanghina ako. Nagawa na namin ang balangkas dito. Ang naging mali ko lang bro, dahil sa araw, hindi ko makita yung nasa harap ko. Yung tabla sa taas, medyo dumulas pababa dito. Kaya medyo tabingi yung nasa taas. Ayun, sabi ko na lang noon, sige na, tapusin na agad. Wala na kaming ibang problema. Magandang ilalim at kabuuang balangkas namin. Dinala namin dito ang tyesan. Dati, doon natutulog ang mga anak ni Pistik sa tabi ng mga manok. Sabi namin, putulin na lang natin ang tyesan doon. Hindi na natin gagamitin yon. Pagkatapos noon, dinala namin dito yung tyesan. Dahil walang kuryente dito, dinala namin ang kahoy at kawad sa container.
Doon namin sila pinutol, tapos ibinalik dito, kung ano-ano pa. Natapos na namin ang bahaging ito. Kailangan ko na lang ayusin pa ng kaunti ang mga kawad. Pero halos handa na ito ngayon. Bukas pa rin yung ilalim. Para tinan mo, pababa ang lupa dito, pataas doon. Ngayon, kung pantay namang lupa, puro simento na, sobrang dami ng trabaho. Sabi ko, wala na magagawa. Ganito ang estilong Turko. Pare, kung gumagana na, huwag nang pakialaman. Gagana ba to? Oo. Tapos na, huwag nang pahirapan. Para sa akin, ayos na to. Maganda na. Sa huli, hindi naman ako titira dito. Nagdatayo kami ng malaking lugar na mapaggagalaan ng mga aso. Pagkatapos, ayusin pa namin ito para mas matibay. Dito ko din ilalagay ang pinto. Tapos, pupunta ako sa palengke. Kuya, hindi talaga pwede walang kuryente. Kailangan ko magputol ng kung ano-ano. Kailangan talaga ng makina sa pagbutol ng wire mesh, kawad at kahoy. Yung generator, naputol na ang hose ng gasolina at may piyesa pa sa baterya na nawala. Kinain ng mga lintik na daga. Ulit-ulit na lang, nababaliw na ako. Hindi ko alam bakit laging kinakagat ng mga daga ang hose ng gasolina. Pinakawalan ko na si Getchem. Nasaan na ang maganda kong anak? Nasaan na ang matapang kong baby girl? Sandali, gusto ko lang lambigin ng mga girls ko. Halika na rito, halika! Nasaan ang mga magaganda at baby ko? Anak, tingnan mo si tatay. Kahit mainit, ginagawa niya ito para sa inyo. Nakikita mo, di ba? Anak, pahalagahan niyo ang tatay niyo. Narinig niyo ba? Pahalagahan niyo ang tatay niyo. Magaganda kong anak. Grabe, ang gaganda niyo talaga. Ngayon, yung pinto, sa totoo lang, ayos na sana doon. Pero inayos ko na lang ng ganun. Wala kasing kuryente ngayon, kaya hindi ko na magagawa. Kung meron lang sana, inayos ko na sana yon. Hindi pa namin nayahanda yung harapan. Doon namin ilalagay ang pinto, mga kaibigan. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung mga balya ng dayami na nakuha ko. Tinamba ko rin dito sa loob ng bahay, ang mga balya ng dayami, mga kaibigan. Halika, tingnan nyo. Mako. Ngayon, ayan. Alam mo ba, ngayon ang buong bahay ay amoy na amoy damo. Mga ilang balya kaya meron dito. Kung sino makasagot, lalagyan ko ng puso sa komento, abangan nyo. Sa kabuuan, higit sa 100 balya ang meron tayo, sabihin ko lang. Pusuan ko ang makasagot ng tamang bilang sa komento. Halika, ipakita mo muna ang balyang ito mula rito. Halika. Tingnan mo, puro bulaklak at daisy. Magandang pinatuyong damo ito mula sa parang, mga kaibigan. Napakagandang damo ito, ang banggo-banggo. Maagang inani, napakagandang damo. Gustong-gusto ito ng mga kambing at tupa. Kumuha ko ng sibada na dayami, pero walang silbi dahil hindi nila kinain o nagustuhan. Dapat nilagyan mo ng feeds. Ngayon, binibigay ko na lang ng puro, kinakain nila. Nilagyan ko rin ng palit sa ilalim. Sobrang dumi dito sa bahay noon, kaya nirinis ko ng kaunti. Dati, ang baho talaga rito. Sabi ko, kung hindi naman natin ginagamit ito, ilalagay ko na lang dito ang mga bale. Hindi na rin kasi kasya dito, wala na natitirang espasyo. Ilagay ko yung iba sa kulungan ng kambing. Sana sa susunod na 4 o 5 buwan, maayos na tayo, kuya. Komportable ang mga hayop. Bibili rin ako ng dagdag na dayami. Bibili ako ng pinakaangkop na dayami para ilatag sa ilalim ng mga hayop tuwing taglamig. Ngayon, magkakaroon tayo ng mga anak ng hayop, kaya kailangan nila ng matutuluyan. Maglalagay tayo ng dayami sa ilalim nila tuwing taglamig. Kaya dapat ngayon pa lang, habang tag-init, maghanda ka na para sa taglamig, para hindi ka mahirapan, kuya. Mayon. Halika, kuya, punta tayo. Tyson, anong ginagawa mo? Guwapong anak ko, guwapo. Lodi ko talaga. Sinasabi niyo na hindi ko masyadong pinapakawalan si Tyson. Pre, pinapalaya ko siya, pero inaatake niya ang mga tupa. Kaya ganun. Tingnan mo ngayon, pre. Ito yung harapan, pre. Medyo mas maikli ito kumpara dun. Mas malapad yung banda dun. Kita mo ang laki ng lugar, ah. Tapusin muna natin ang paglalagay ng alambre, tapos dilinisin natin dito. Magiging malinis ito. Ngayon, ang susunod natin gagawin, dito ba natin ilalagay ang pinto? Kasi lupa dito, eh. Gawin natin ng kaunti sa bandang ito. Maghahanda ako ulit dito gamit ang parehong frame. Maglalagay tayo ng pinto dito pero... Ibig sabihin, ano mangyayari, kuya? Nandito ang pinto natin, lilinisin natin dito, tatanggalin natin ang mga kalat, basura at dumi. Maglalagay tayo ng siluman. Pupunta rin na ba sa palengke mamaya? Oh, plano ko to. Alam mo yung bubong na yan, mula sa bubong hanggang dito sa poste, maglalagay tayo ng trapal. Mula sa bubong hanggang dito sa poste. Gagawa tayo ng panangga sa araw para komportable ang mga hayop. Malaki na rin ang lugar na ito para sa training area natin. Ayan, kitang-kita nyo.
Papunta ako sa nakatagilid na kahoy, medyo nausog ko pala yung tabla sa taas. Naarawan ng ulo ko kaya ganun, pero ang ganda ng resulta mga kaibigan. Ibig sabihin, pwede ko nang pakawalan ng mga alaga nang walang problema, dalawa-dalawa pa. At hindi lang dito, kundi pati sa ibang lugar. May iba pa akong naiisip na lugar. Gagamitin ko lang ang mga materyales na meron ako sa bakuran. Gets? Kung kinakailangan, bibili rin ako ng bago. Pagkatapos, gagawin ko na at magdadagdag pa rito. Tingnan mo, gumagalaw. Kailangan din nating maglagay ng tabla sa gitna. Lalagyan natin ng puting bato sa ilalim para di nila mahukay. Makakatambay ng komportable ang mga hayop. Kailangan talaga natin gawin to. Ang init ng panahon, ulan na. Alam mo yung init na parang sakal bago umulan. Hindi ka makakahinga. Sa ilalim ng ganung init, hindi rin naman kami nagreklamo. Nagtrabaho lang kami. Huwag kayong magpaloko sa itsura na parang madali lang. Matagal din namin tinapos yan dahil sa dami ng kailangan gawin. Siguro mga 3 oras na rin yun. Sobrang napagod ako. Sandali lang. Ihahanda pa natin to. Saglit lang. Sana nilagay ko na lang sa kabilang pinto. Saglit lang. Medyo magiging alanganin din para sa atin. Ayusin natin yan. Tingnan natin. Wala pa naman tayong bisagra. Bibili pa tayo ng bisagra. Kunin muna natin ang sukat dito mga kaibigan. Pagkatapos, yung likod ng container, baka naalala nyo, gagawin ko ring ensayoan yon. Tahan-tahan lang. Si Ares ay mananatili doon at gagawan namin siya ng bubungan. Hindi ko babaguhin ang pwesto niya. Gagawan namin ng bubungan si Ares. Bibili rin ako ng ilang kahoy at iba pa. Pagkatapos noon, ayusin ko na. May ilan din na nagsasabi na lagyan ng lilim sa ibabaw ng mga kulungan. Dito, sa ibabaw ng mga kulungan. Pare, yung mga kulungan na yan ay nagbibigay na ng lilim mga kaibigan. Tingnan ninyo, kunan mo nga yung bubong. May lilim na agad tayo na pumapasok sa loob at may mga kwarto pa sa loob. Ibig sabihin, lilim na roon at walang problema ang mga nandoon. Prioridad natin ngayon ang gumawa ng lugar para sa mga nasa labas. Kapag nagawa na ako dito, halimbawa ngayon gumawa ako ng training area dito, makakapagpalaya ako ng 2 o 3 aso. Kapag gumawa pa ako ng isa, makakapagpalaya ulit ako ng 2 o 3 doon. Kahit yung mga kulungan na yon, mababakante rin, makikita ninyo. Ayusin ko sila, dahan-dahan mga kaibigan. Hindi madali magtrabaho kapag mainit ang panahon. Nakakapagod talaga. Kuya, kunin na natin ang kahoy. Kunin na ba natin yung makapal? Wag na, di pa kailangan. Kailangan pa rin natin magsukat doon. Gusto ko sana ipakita bawat hakbang, pero natitensyon ako kapag nagtatrabaho. Naiinis talaga ako, lalo na kapag hindi lumalabas ayon sa gusto ko. Kapag may aberya o problema na lumalabas. Hindi ko nilalagay, baka ayaw nyo makita itsura ko. Naiinis ako pag hindi nangyayari mga kaibigan. Mainit ang panahon kaya nakakabanas, pero ngayon hindi ako masyadong naiinis. Pinlano ko na kagabi, sabi ko gagawin ko to ng may gana. Para maging komportable ang mga anak ko. Para hindi rin ako mapagod at magamit natin ang ilang parte ng bakuran. Pwede rin natin palamutian at pinturahan, alam mo na. Magiging malinis talaga. Bahan-bahan lang. Mas masikip dito ngayon kaysa doon. Teka lang. Yuro natin ng kaunti ang puwang para sa pinto. Pupanggusan natin ang punong yan. Ayos pa. Mayan na kuya. Ganito rin ang gagawin natin dito. Paano kung dito natin ilagay? Ganito. Dito. Ito ay 4 na metro. Mga 3 siguro dito. Mga 30 siguro. Para sa allowance ng pinto. Ngayon, mabilis ko rin ayusin ito mga kaibigan. Ayusin, di natin naka dito. Ayos ba? Kukunin ko lang ang mga gamit, tapos magpapatuloy tayo mamaya. Mga kaibigan, kinabukasan na tayo magpapatuloy. Kahapon, natagalan talaga ako sa trabaho, hindi natapos. At may iba pa akong mga ginawa. Kagabi bumili ako ng bagong profile at mga bagong chesan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngayon, halos tapos na ang karamihan sa ginawa nating training area. Isang pinto na lang ang natitira, tol. Ayusin ko na ang pinto kasi may problema ito. Medyo tabingi ang pagkakakabit natin ng kahoy. Mas malaki ang isang side, mas maliit ang kabila. Pero gagawan din natin yan ng paraan. Tingnan natin. Ngayon, unang-una, putulin muna natin ito ayon sa mga sukat na kinuha ko. Wala na akong tabla na 5 sa 5. Sana doon ko gagawin ng pinto. Nakahanap ako ng tabla na magkatugma ngayon. Gagawa tayo mula sa mga ito, kuya. Sige, simulan na natin. Bismillah.
Mga kaibigan, handa na ang balangkas. Ipapako na lang natin ito, okay? Naglagay ako ng tabla sa gitna para hindi lumundo. Baka darawahin natin yun. Hindi ko alam kung lulundo yun. Pagkatapos nun, gagawin na natin yung bagay na yun. Kailangan nating mag-mesh sa gitna. Alambre yun, ayusin natin yun. Gawin nating matibay para hindi masira ng mga aso. Sige, lumabas ka na, Natasha. Lolo! Ano ring si Santos ay nahumaling kay Caroline. Gusto niya makapareha si Caroline. Sira ulo talaga. Ngayon, pre, handa na ang balangkas ng pintuan natin. Tara, subukan natin kung babagay ba ito doon. Punta tayo sa training area at tingnan natin. Mamaya na natin himayin ang detalye. Karabash, anong ginagawa mo? Kahapon kuya, tingnan mo, ipakita mo yan. Kapon ng gabi, bumili ako ng mga bagong gamit, mga kaibigan. May dala akong pito steel mesh. Mga ganito. Gagawa ako ng mga bagong kulungan. Pagkatapos, kumuha ako ng profile. 30 por 4 na po, mga 10. Pagkatapos, kumuha ako ng mga flat bar na yan. Gagamitin ko rin ang mga laminang ito sa itaas at ibaba para hindi ito lumundo. Pagkatapos, gagawa tayo ng mga bagong kulungan. Ayusin ko pa ang bakuran para mailayo si Isabel at iba pa sa bahay. Ayusin ko sila. Gagawa ako ng pananggalang sa araw para sa mga sasakyan na yon. Ayusin natin at gagawin din mamaya, di ba Tyson? Guwapo, Kong, anak. Anong ginagawa ng prinsipi ko? Anong ginagawa ng matapang kong anak? Halika nga rito. Grabe ang init talaga, ano? Tinutusta talaga tayo, mga kaibigan. Mayon, tingnan mo. Dito. Ganito na harapan. Hindi pa tapos. May ganito rin akong bako, dinala ito ng may-ari ni Santos para sa dati niyang kulungan. Ginamit ko ito dito, hindi pa tapos. Gagawin pa namin yung mga parte na yon. Pinatatak namin ang harapan nito. Itatali pa namin ng kaunti pa ang mga tsesan na ito. Handa na rin naman ang likod. Ganito na rin ang harap na pasukan natin, mga kaibigan. Sa tingin ko, 10 sa 10, 5 bituin, pinturahan natin. Lolo, labas ka muna! Pagkatapos doon, ayos na yan, kuya. Ngayon. Oo. Ilagay natin to sa ibaba. Oo, mayroon ang pinto. Habang ipinupukpok natin na pausog natin ito, mas malaki ang isang bahagi, mas maikli ang kabila. Kuya, may mga pako talagang ganyan. Sadya ba nilang ibenta yan, nandan yan? Kasi ako, bilang tao, alam ko kung paano at ano ang tinitinda ko, gets? Alaikum salam. Pwede ba kitang makausap sandali? Sige, Itay.
May dumating kaya naputol ang video. Ano ulit sinasabi ko, tol? Pako. Sobrang bulok talaga. Pupukpukin mo, nababaluktot. Ulitin mo, nababaluktot pa rin. Ganito ginagawa to. Sige, tiyak alam na nabebenta ang produkto niya. Kung may reklamo o problema, gagawa siya ng paraan o magbabago. Pupukpukin mo, nababaluktot kuya. Nababaliw na ako sa mga pako na to. Kaya ayun, tuwing pinupukpuk ko, nadadala ko ng inis, kaya palaging nadudulas. Tingnan mo, tulad nito. Hindi pa rin pantay ngayon pero mag-iwan ka ng kaunting espasyo, parang 1 milimetro lang. Pagkatapos noon, tapos na ang trabaho natin, ibig sabihin, ganito. Nananatiling bukasting. Paano natin gagawin yon? Wala tayong magagawa ngayon, tingnan mo. Hindi rin gumagana kung ilalagay natin ng ganito. Sandali, titingnan ko. Inilagay natin ito ng ganito. Medyo bugas din talaga ito, ano? Oh, tingnan mo, 95 na ito. 93, 90, 89 na ngayon. Ako rin, in-index ko sa 90, kaya naging 1. Sana ginawa nating 92. Sige, sandali lang. Gagawan ko ito ng paraan, mga kaibigan. Ngayon, puntahan natin ito at ayusin ang mga alambre nito. Ayos ba? Tatapusin ko na agad. Naiinis na ako simula kahapon. Ang hirap magtrabaho kapag mainit, mga kaibigan. Tingnan mo, pinapahirapan talaga ng init ang tao. Itong mainit na panahon na ito, hindi meron ang init. Pinahirapan ako, naiinis ako. Sana matapos na ito agad. Makawala lang ako dito. Pakawalan ko rin muna ang mga aso para malaya makakilos. Tingnan mo, may gagawin ako ngayon. Gagawa tayo ng isang pananggas sa araw. Karapon, bumili ako ng pananggas sa araw na may sukat na 4 na beses 6. Sa parteng gulungan na ito, maglalagay ako ng pananggas sa araw. Ngayon, may 2 poste na doon. Mula sa mga sulok na yun, papunta rito. Maya-maya, gagawin din natin yun. Hindi ito magiging eksakto sa gusto ko. Kasi 2 metro lang ang mga post. Ilulubugbog natin ng 30 sentimetro. Kaya ang matitira ay 1.70. Ibig sabihin, medyo mas mababa ito rito. Mula sa taas ng post hanggang dito. 1 poste. Maglalagay tayo ng post dito. Kung hindi pa rin namubra, gagawa ako ng paraan. Nasira ang generator at pumutok ang hose ng gasolina. Kailangan din palitan yon. Baka maka-welding ako ng piraso sa poste. Sandali, titingnan ko mamaya at gagawin kong may bubong nito. Ilalagay ko ang sasakyan, motor at iba pa sa ilalim nito. Kasi nasisira sila sa araw, mga kaibigan. Kaya ganon. Sige, ayusin din natin ito. Mga kaibigan, salamat sa Diyos. Natapos ko na. Hindi pa talaga tapos, pero natapos na natin ang kabuuan niyo, mga kaibigan. Tingnan nyo, parang armor na ito ngayon. Panalo, 5 bituin. Ayusin ko na lang ng kaunti pa itong tsesan. Ganito na ang pinto natin. Sabi ko nga, tabingi kasi ang kahoy, kaya ganyan. Tabingi rin ito. Hindi naging pantay, kahit kinuha ko ang trangka, wala rin palang gamit. Kasi puro malalaking pako ang meron ako. Kaya hindi ko nagamit ito, mga kaibigan. Relax lang. Ilagay ko na ang trangka natin. Ganito na yon. Ngayon, hindi gumagana ang trangka dahil masyadong maluwag dito. Nagpako rin ako ng tabla sa ibaba. Ikutin mo lang ang tabla ng ganito. Ayos? O yan, matibay na. Kita mo? Hindi man masyadong professional, pero ginawa ko ang makakaya ko, mga kaibigan. Sa ngayon, pwede na siyang magamit. 10 puntos, 5 bituin. Problema lang, pangit at mahina ang kandado. Kaya tatanggalin ko na lang. Mababaluktot, kuya. Buksan mo yan. Sa halip nitong kandado, maglalagay ako ng isa pang tabla na ganito. Naintindihan mo ba? Kung ilalagay natin yung tabla, mas maganda yon kaysa dito. Kailangan ng maliit na pako at martilyo. Pero dahil wala, hindi ko nagawa. Ayusin natin yan. Ngayon, tingnan mo. Halika dito. Pumuha tayo ng isa pang anak. Sa totoo lang, dapat ko kayang gawin ito sa kandado. Sandali, tingnan ko muna. Sandali. Süslü. Nagapo ka na ba diyan? Pasaway ka, süslü. Tingnan mo ngayon. Kung ipupukpuk ko ito ng ganito. Bubuksan din natin ito ng ganito. Tapos, maayos na ulit ang kandado. Tingnan mo ganito. Sige, ayusin ko yan mamaya. Tatanggalin ko ang kandado at gagawa ko ng kaparehong tabla na garan-garan, mga kaibigan. Maganda na, ang laki ng lugar. Ngayon, dito na natin mapapalaya ng walang pag-aalala ang mga anak, kuya. Sino kaya mukunin natin? Sino kaya? Sino kaya? Boncuk, kukunun na ba kita? Guwapo ko, manak. Paparating din si Caroline ko? Ipapakita ko ang isa sa mga kulungan. Pero sana ginawa na lang natin ang pinto sa harap. Mas maganda sana. Pero nilagay natin sa likod.
Papunta rin doon sa may gati ng bakuran. Wala na tayong magagawa. Caroline, pareho namang okay ito para sa atin, kuya. At ang laki na ng lugar. Ngayon, pakakawalam ko na ang mga aso ng walang alalahanin. Makakapaglakad-lakad sila doon ng malaya. Maglalaro sila, kaya panatag na rin ang isip ko. Kapag nakagawa pa ako ng ilan pang ganong lugar, tuluyan ko nang palalayain silang lahat, tol. Malaya na nakakalakad ang mga anak, pero hindi pa rin namin nahuhugasan ang mga kulungan, ang dumi na nila. Hoy Carlos, bakit hindi mo kinain ang pagkain mo? Hoy si Carlos ko, alam mo ba kung sino kukunin natin na yun? Sandali! Kukunin ko si Reyna. Kukunin ko muna si Reyna. Ayos ba? Kuya, siguradong wala tayong tali. Nadala ko pala lahat ng tali. Reyna, halika sa kandungan ko. Diyos ko, bubuhatin kita, halika. Ilagay natin si Reyna, ang tapang na anak ko. Si Reyna lang ang palaging dapat mag-isa. Di ko siya isasama sa iba. Medyo nakakaintindihan sila. Pagkatapos, nagagalit sila at nag-aaway. Ngayon, ayos na ang lugar na yon. Gaya ng sabi ko, lalakasan pa natin ito. Gagawa rin ako ng pananggalang sa araw doon. Magandang pananggalang sa araw. Pagkatapos noon, sobrang ayos na. Ngayon, gagawin ko rin yung lugar kung saan ilalagay ang ibang mga sasakyan. Pero sa totoo lang, sobrang napagod ako mga kaibigan. Sabi ko nga, hindi talaga kaya sa init. Reyna, dito ka muna. Pareho tayo nahihirapan, pati ako. Sandali. Takbo, Rocky! Halika, anak. Tingnan natin, Reyna ko. Sandali lang. Oo, tama. Pero alam mo ba kung anong nakalimutan natin? Nakalimutan nating lagyan ng kandado sa loob. Sige na, wala na tayong magagawa. Anak, huwag na kayong sumama. Hindi, Lolo. Hindi, Lolo. Tingnan mo. Ayun, ngayon makakalakad-lakad na nang maayos dito si Reyna ko. Ulan, paano natin nalimutan lagyan ng kandado sa loob? Oo, nagawa ko na yung kandado. Binaluktot ko ang pako. Ayos na. Halika! Reyna! Nasaan na bang maganda kong alagang babae? Nasaan na nga bang akin? Painisin ko muna si Reyna. Nasaan na nga ba ang matapang kong alagang babae? Ang galing mo! Reyna, takbo dito. Ubusin mo ang enerhiya mo, anak. At saka ngayon, alam mo na. Papalamutihan, pipinturahan, at lilinisin natin ito. Pagkatapos noon, ang ayos na nito, kuya. Sobrang napagod ako, mga kaibigan. Sobrang napagod ako. Rocky, huwag kayong makialam. Tingnan niyo si Reyna. Si Reyna, walang awa. Lalabanan kayong lahat. Marinig mo, Rocky. Si Rocky agad nakit kay Reyna. Reyna! Anong nangyari, ha? Ha? Dati ganito si Reyna, umatake. Ngayon, hindi na niya masyadong ginagawa. Ang taba mo na, babae. Tumabi ka na talaga. Mashallah, sayo. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang bagong training area at mananabiling baling dayami. Gusto ko na ngayon pumunta at ipahinga ang ulo ko sa unan ng maayos. Sa huli, maaring mukhang simple lang ito sa inyo mula sa labas, pero napakaraming maliliit na detalye. Walang tabla ron, kaya dito namin nilalagay pero nahuhulog. Nang gawin namin pinto, tabingi sa magkabilang side. Bulok ang wire mesh, pag pinukpok, nagkakalas, bumabaluktot ang pako at pumuputok ang tabla. Madali lang tingnan pero napagod kami. I-video mo rin sila. Caroline, nanonood ka ba dyan? Sandali, papakawalan ko muna si Maraz. Maraz ba ba? Pakakawalan na kita ngayon. Sige mga kaibigan, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam, maging ligtas kayo mga kaibigan.